Guys, ang daming nagpo-post sa social media. Facebook, YouTube, TikTok, ang dami, no? Regarding sa The Big One. At ang mga post nila ay nagbibigay sila ng mga lugar. So, nagbibigay sila ng babala na mag-ingat, ditong lugar na to, kasama na yung lugar ko, kasi dito tayo sa Cavite. Ayun, nagbabala sila guys, no, na ganun nga, maging maghahanda dahil anumang oras ay tumama yung The Big One. So yun, nakakabahala talaga yun at nakakapangamba. Kasi The Big One nga di ba? Pansin nyo naman ngayon, ang lalakas na ng mga lindol. Isipin mo, nung nakaraan, umabot ng 7.6 or 7.5 yata. At saka halos araw-araw na nagkaroon ng lindol. No? Ngayon guys, kung ako ang sa akin, hindi ako nangangamba. Oo, merong lindol. Merong lindol at posible na tamaan talaga tayo ng malakas na lindol. Pero kung sabihin nyo na dyan sa lugar na yan, ay anumang oras ay pwedeng tumama yung The Big One, kung para sa akin, wala pong mangyari yan guys. Kasi nga, basihan nila yung mga, yung mga fault, kung ano-ano klaseng mga fault pa yan. Yun ang basihan nila. Kaya, posible na magkaroon ng malakas na lindol. Pero alam nyo guys, sasabihin ko sa inyo guys, madali lang naman maiwasan ang lindol. Kung ayaw nyo talaga, yung mga nagpo-post ng ganyan, maraming nagpapanik, dahil nga sa The Big One. Ang may papayo ko lang, no? Ang may papayo ko lang guys, ay manalangin tayo. No? Kasi yung lindol-lindol na yan ngayon, no? Kagagawan din yan ng tao. Kagagawan din yan ng tao. So, kailangan alugin yung utak ng mga tao para makaalala sa ating Panginoon. Pansin mo, pag mayroong lindol, malakas na lindol, tumama sa isang lugar, mapapansin mo ang mga tao, dyan pa lang sila makabanggit, dyan pa lang sila maalala ang Panginoong Diyos. At may paiyak-iyak pa. Pero noong mga panahon na walang lindol, never man lang pumasok or sumagi sa isipan nila or never man lang lumabas sa kanilang bibig ang pangalan ng Panginoong Diyos. Pero pag nandyan na yung aalugin yung mga utak natin, no, para ipaalala sa atin doon sa mga taong nakakalimot na ng Panginoong Diyos, doon pa gumagawa o doon pa lumalabas sa kanilang bibig ang pangalan ng Panginoong Diyos. Madali lang. Kung gusto nyong hindi mangyari ang The Big One, manalangin ka. Manalangin tayo. Yun lang ang solusyon. Kasi ang lindol guys, ang Panginoong Diyos lang ang nakakaalam kung saan niya ipapatama yan. Hindi pa nga masyadong brutal kasi kung nagkaroon ng malakas na lindol, hindi talaga siya as in sa lupa. Yung pinakasintro siya, bagkos pinadaplis-daplis niya pa. Sa dagat niya pa pinatama. Kaya nung umalog yung dagat, yung mga katabing lupa, hindi na siya ganun kalakas kasi medyo malayo-layo siya. Ganun lang ang tanging solusyon. Manalangin tayo, Lord, no? Imbis na ang laging lumalabas sa iyong bibig, putang ina mo, mga ganon, mga tisting yawa, mga ganyan. Di ba? Mga atay, kung ano-ano pang mga klaseng mga pamalikas. Yung mga ganon ang lumalabas, pues baguhin nyo na yan. Lalong-lalo, guys. Posible naman talaga na magkaroon ng lindol na malakas. Pero hindi pwedeng ituro mo yung isang lugar kung saan tatama yung inaabangan ng karamihan ng The Big One. Well, hindi yun.
Ayaw nga ako sa tabi nilang anumang oras pwedeng lumakas, magkaroon ng lindol dito sa Cavite. Hindi ako masyadong nagpapanik diyan dahil hindi ang tanging Diyos lang ang nakakaalam kung saang lugar niya ipapatama ang lindol. Kasi ang lindol guys, mayroong nagkukontrol yan. Kumbaga, ang gagawin lang ng Panginoon, sige, alugin mo yung mga tao dyan. Ganun lang ang. Pero para maiwasan natin yan, no, yung sinasabi ko kayo na, iwasan niya na nating magmura, magbabanggit na para bang ang lumalabas sa iyong bibig ay si Satanas. Diba? Katulad mo yung yawa. May napanood pa akong video. Dalawang klaseng tao ang mayroon nung panahon naggalindol. Yung isa sumasigaw, ewan ko, nag-viral siguro to. Actual na lindol, ang isa sumisigaw ng yawa. Yawa, ano ba ibig sabihin ng yawa sa mga Tagalog? Ang yawa, ano yan? Demonyo yan. Sa Bisaya kasi yan, yawa. Yung isa naman doon, sumisigaw naman siyang, Lord! Oh, baga ng ganon yun. Sumisigaw siya nahingi siya ng tulong kay Lord. Pero yung isa doon, sumisigaw ng yawa. Simula nang umalog yung bahay nila, ang sinisigaw niya, yawa, hanggang sa tumigil na yung lindol, yawa pa rin. No? Para maiwasan natin yung lindol, iwasan na natin magsalita ng mga ganyan, yung mga magmumura na mga yawa, di ba alam niyo na kung anong ibig kong sabihin. Para maiwasan natin yan, hindi mangyayari magkaroon ng labiguan. Hindi ko lang alam kung saang parte dito sa Pilipinas. No? Kung pwede sa Manila, hindi natin masabi, no? Para maiwasan na natin yan, pilitin natin, yung mga taong hindi sanay magbanggit ng pangalan ng Panginoong Diyos, pilitin natin na imbis na yung lumalabas sa ating bibig ay mga mura, katakot-takot na mura, dapat ang lumalabas sa ating bibig na lang ay ang pangalan ng Panginoong Diyos. Kung ano man yung nangyayari sa buhay mo, na kumbaga nabigla ka, no? Mayroon kang nakikita na hindi ka paniwala or mayroong nangyari sa iyo na hindi mo nagustuhan, imbis na mura ang sasabihin mo, mas bagos ay pangalan nila ng Panginoong Diyos. Halimbawa, muntik ka ng madisgrasya. Karamihan kasi, muntik ka ng hagipok. Ganun, di ba? Mga ganun yung mga expression, dapat magpasalamat ka na lang na hindi ka tinamaan at hindi ka nasaktan. Ganun na lang. Yun lang talaga guys ang mabisang gawin natin para hindi na mangyayari walang the big one na mangyayari dito sa bansang Pilipinas. Kung mayroon man, mas maigay sa ibang lugar na lang, sa gitnang dagat na lang na kung saan napakalayo sa mga tao. Kung mayroon man talagang the big one. Yun na lang talaga. Kasi guys, ang mga tao ngayon, itong ginagawa ngayon na nagkaroon ng mga lindol, no, malalakas na lindol. Kung patuloy pa rin ang mga tao na hindi makaalala sa pangalan ng Panginoong Diyos at hindi laging lumalabas sa kanilang bibig ang pangalan ng Diyos, hindi lang lindol ang pwedeng mangyayari sa atin. So yan, magkaroon pa tayo ng isang mga pangyayari na hindi natin magugustuhan. Kung patuloy tayong mga tao na ganun. Yun lang talaga. No? Bigyan man lang natin ng mapapangiti man lang natin ng ating, di ba? Sa pamamagitan na lang ng pag-alala sa kanya, pagbanggit ng kanyang pangalan. Yun lang talaga guys. Kasi ang lindol, hindi mo talaga, walang tao na nakakaalam yan kung kailan tumama at kung saang lugar siya tatama at kung gaano siya kalakas. Pero ang tao, may kakayahan siya na mapigilan ang isang lindol na malakas. Yan yung pag-alala sa ating Panginoong Diyos.
yung babanggitin natin ang kanyang pangalan. Sa tuwing mayroon man tayong matanggap, magpasalamat tayo sa kanya. Pero ang pinaka-the best dyan guys is magdasal tayo. Hilingin natin sa kanya na Lord, kung mayroon mang lindol na malakas na ayon sa mga pag-aaral, sa mga eksperto ay tatama sa lugar natin, please, pwede naman sana sa ibang lugar na lang. Or di kaya wag mo naman sanang ipahintulot na mangyari yung malakas na lindol. Yun lang talaga guys. Kasi ang lindol guys, tayong mga tao ang may kagagawan yan. At tayo lang din mga tao ang pwedeng makapagpipigil yan. Wala nang iba, walang anumang machine na makapagpipigil sa lindol bagkus tayong mga tao. Yun lang talaga guys, kailangan ng Panginoong alugin ang ating mga utak para makaalala man lang, makakaalala tayo sa Kanya or may babanggit man lang natin ang pangalan niya. Yun na lang talaga ang kanyang paraan. Kasi ang mga tao ngayon, sus, wala nang, di ba? Wala nang panahon sa Kanya. Magbigay tayo ng panahon sa Kanya. Kasi itong mga post sa social media, mga the big one, nandyan yung mga lugar, kung ano yung mga dahilan, bakit posibleng tumama sa lugar nito. Maraming mga tao na nag-alala, natatakot. Pero ako niyan, natakot niyan. Natatakot niyan. Ganun yun guys. Yun lang talaga. No? Manalangin tayo. Hilingin natin sa Kanya. Lord, halimbawa, kumain ka. Ang mga tao kasi ngayon, pag may pagkain sa harapan, lalo na pag kumakain sa mga ano, ang unang gagawin is picture mo na yung pagkain bago kainin. No? Imbis na magpasalamat ka, Lord, sa pamamagitan ng pagkain na to, mabubusog ako. No? May hindi ako magkaroon ng malakas ang aking katawan, makaiwas ako sa mga sakit. Pero ang mga tao ngayon, unang gawin, pipicturean po muna yung pagkain bago kainin. So, ibig sabihin guys, wala na. Hindi mo na naalala na magpasalamat ka man lang sa Kanya na nagkaroon ka ng pagkain na masarap. Di ba? Yun lang talaga guys. Dasal ang tanging makapagpipigil sa inaabangan ng karamihan na the big one na yan. Dasal lang, wala na. At itong masasabi ko sa mga nagpo-post ng ganyan, walang kahit sinong nakakaalam kung saan tatama, no? Yung mga predict na yan, na mga the big one, at kung gaano siya kalakas. Wala. Pero kung gusto nyong hindi mangyayari yan, the big one na yan, I suggest manalangin tayo sa ating Panginoon. Iwasan na nating magbanggit ng mga mura na, di ba? The more na nagmumura ka, the more na may mga masasamang na lumalabas sa iyong bibig. Si Satanas lang ang napapapangiti mo. Ano yun guys? Kaya, para walang the big one, I suggest, no, manalangin tayo. No? Isipin natin na mayroong Panginoong Diyos. At dapat ang lumalabas sa ating bibig ay ang pangalan niya.